spiritual. Silent killers. Mga kasalanang tahimik pero unti-unting pumapatay sa ating spiritual life. Are you ready? Are you ready for the next silent killer natin? Wala pong iba kundi it's about bitterness, poison in the soul. Poison in the soul. Bakit tinawag na poison in the soul? Nais ko pong imbitahan kayong tumayo ang lahat at ating basahin ang ating text for today. Matatagpuan po ito sa Hebrews 12:15. Sabay-sabay po tayo. Again, ready, go. Pag-ingatan ninyong huwag kayo magtanim ng sama ng loob dahil dito ay Amen. And sa Ephesians 4:31-32, and go! Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong magbubulyaw, manlalakit at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Let us all pray. Heavenly Father, Lord God, we just want to offer to you, Lord God, this moment, this hour, O Lord God. Nais po namin ibigay sa inyo, Panginoon, ang mga sandaling ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-focus ang aming paningin, ang aming isipan, ang aming pandinig, Panginoon, higit sa lahat ang aming puso sa inyong salita, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami na intindihin ang bawat talata na inyong ibibigay, Panginoon. Lord, may the Holy Spirit will touch every one of us here right now, that there be a discerning spirit for us. Unawaan namin, magkaroon ng power, O Lord, at ng kapangyarihan ng yung mga salita, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Lord God. Lord, again, iwaksin niyo po, ilayo niyo po ang lahat ng mga makakasagabal sa aming paglapit sa inyo ngayong umaga na ito, Panginoon. And let, Lord, your power, ang iyong presensya, ang aming maranasan this day, O Lord God. We thank you, Lord God, to you all the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Praise God. Disclaimer, ang ating message I was inspired for the sermon of Pastor Skip from Calvary Church. Nakaka-blessed. And today, the Lord would like to remind us about this silent killer, bitterness. Sino ba dito ang mga may bitter? Kilala niyo si Katniel at saka si Catherine at saka si Daniel Padilla. Siyempre, kilala na niyo. Namimiss niyo na yung mga tambalan nila. Kasi kami, pinapanood namin bawat ano nila yung pelikula. But, nasingit ko lang sina Catherine at saka si Daniel kasi nga, kilala naman natin sila, no, magtambal, may relasyon. I think for 11 years silang magkasama. And then, one day, nagkahiwalay sila. And sa paghihiwalay nila yon, maaring may nasaktan, may nagkaroon ng anger, may nagkaroon ng bitterness. But sa aking pagkakaalam, nagkaroon sila ng maayos na hiwalayan, nagkaroon sila ng respetuhan. Sana ganun tayo, no? Pagka meron tayong naging kaaway o merong naging hindi magandang nangyari sa atin, yes, dadaan tayo sa mapait na karanasan, sa masakit na karanasan, pero nagtatapos pa rin sa may respeto, may pag-uunawaan, mayroong pag-iibigan pa rin. Ano? Pero, sabi nga natin, bitterness need not to be permanent. Pwede naman niyang tanggalin. Hindi kailangan maging permanent yan. Maaari itong tuldukan sa pamamagitan ng forgiveness at ng maturity. Okay? So again, yung bitterness daw, hindi kailangan maging permanent yan sa'yo. All you need to do ay matuto kang magpatawad na mayroong maturity. Okay, dati kasi sinasabi natin, magpatawad ka. Para sa atin, parang ang babaw na lang ng magpatawad eh.
So dagdagan pa natin, magpatawad ka with maturity. Alam mo ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Amen? Praise God. Kasi meron po akong nabasa, there are two politicians, kilala sila. Actually, yung isa dito is a dating Prime Minister ng UK, no? Si Churchill. Minsan nagkaroon sila ng bangayan siguro sa Senate or saan. Sabi ng isang politician, babae kasi siya, si Lady Astor, no? Sabi niya kay Churchill, kung ikaw lang yung mapapangasawa ko, kung ikaw ang magiging asawa ko, lalagyan ko ng lason yung tsaa mo. Talagang galit na galit siya dahil rival talaga sila eh. Nag-aanuhan sila sa government. Sabi niya, kung ako magiging asawa mo, nako, lalagyan ko ng lason yung iniinom mong tsaa. Sabi naman nung lalaki, si Churchill, ganun ba? Kung ikaw din naman ang mapapangasawa ko, tutuluyan ko iinumin yung tsaa na yan. Minsan yung mga bagay na ganito, nakakatawa, pero malinaw na nakikita natin sa dalawang personality na ito na mayroong bitterness na naghahari sa kanilang puso. Imagine, sa harap ng public, nagaganunan sila, nagsasagutan sila ng ganon. No? Mukhang matindi na yung kanilang galit sa kanilang puso. No? Meron pa ako napanood nung isang araw doon sa social media. Meron silang, hindi ko alam kung sino sila, mga leaders siguro sila, nagpipinipicturan, magkakamay sila, nag-holding hands sila, kamayan. Parang peace talk ang dating. Ewan ko kung napanood nyo na sa Facebook. No? Magkahawak sila ng kamay, signing of peace. Then, sumunod na ang pangyayari, ayun, naggigera na. May mga nagbabarilan, gano'n. Kaya sinasabi ko po, ang pagpapatawad, minsan ang dali na lang natin sabihin na, pinatawad na kita, pero deep inside, walang maturity, walang katotohanan. Kaya mag-ingat po tayo, pag sinabi natin gusto mong magpatawad at handa ka nang magpatawad, there should be maturity, there should be an understanding, there should be a wisdom coming from the Lord. Ano po? At sa dami po ng emosyon ng tao, ang bitterness ang dapat mong pinakaiiwasan. Ang daming emotions pero ang bitterness ang pinakaiiwasan mo. Isa itong emotional cancer, ika nga. Ayon sa isang sikat na leader, no, ang sabi niya po, bitterness blows out the candle of joy and leaves the soul in darkness. Pagka may bitterness ka, kapatid, may grudge ka sa puso mo, yung mga bagay na dapat na, alam mo yun, meron kang joy, may happiness ka, nawawala ang tawag dito, nakukuha yan ng kaaway, na-snatch ng kaaway yung joy na yun. Sana, sa ilang years ka na masaya ka sa buhay mo, naging malaya ka sa buhay mo, hindi nandun yung bitterness mo, nakatitanik ka lang ka dun sa bitterness na yun. Na pwede ka namang lumaya sa pamamagitan ng totoong pagpapatawad at sa tulong ng ating Panginoon. Kaya po mag-ingat po tayo sa emotional cancer na ito called bitterness. Ang mga bitter na tao ay parang ganitong hayop. Porcupine. Nakakita na kayo sa totoong buhay ng porcupine? Nakakita na kayo? Ang porcupine, no, ang kanilang belly, talagang natatakpan nila yan. Yung belly nila, walang kita mo parang Pero yung likod niyan, hanggang sa gilid, napakatinik po niyan. Malalaki po yan siguro. Sa mesa ko, ganito kalaki yung isang porcupine. At pagka sila ay naglalakad, para silang hindi sila yung naglalakad lang na parang walang kaaway. Lagi silang pag naglakad, laging merong, alam mo yun, yung iniisip nila merong someone na magte-threat sa kanilang buhay. Kaya pag naglalakad yan, talagang akala mo, nandun lagi yung kanilang mga tinik. No? Kaya, ito daw, kaya ako nabanggit po, maganda siyang maraming magandang katangian ng porcupine. Kaya lang,
Ang hirap nilang lapitan. Ito mga porcupine na to, mahirap silang lapitan kasi iniisip agad nila, sasaktan mo sila. No? Kaya makikita natin, sinasabi kong bitterness, baka mamaya, nagiging porcupine na tayo. Ang hirap na pala nating lapitan, hindi natin namamalayan. Minsan, o madalas, namumuhay silang mag-isa. Hindi sila mahilig masyadong makipag-interact. Takot sila masaktan because of yung kanilang trauma na naranasan. Ano po? Takot na sila masaktan. Sila yung madalas critical, mahirap pakitunguhan, unforgiving, judgmental. Yung wala pa man, nagawa niya na yung kwento. Yan ka. No? Hindi pa man nakikita yung kabilang side, okay na, tapos na. Okay. Yan, sila daw po yung mga may taong may bitterness. Sarcastic. Ano ba yung sarcastic? Pag sinabing sarcastic, yung bang, oh kapatid, dumating. Imbis na sabihin, oh bakit ka late? Oh kapatid, ang aga mo naman para bukas. No? Sarcastic magsalita. Oy, ang linis-linis mo sa katawan. tignan mo yung mukha mo. Ano yung meron dyan? No? Mainitin ang ulo. Yan. Ito, hindi natin napapansin. Iniisip natin minsan, ba't ba mainitin? Siguro high blood lang ako. Teka lang. Sinisi mo pa yung health mo. Baka mamaya, meron ka talagang grudge dyan. Huwag naman mainitin ang ulo. Minsan naman, oo, nakikilala natin, ganyan ka talaga magsalita, parang mainit ang ulo. Pero, baka naman konting ipakita din natin na, kumbaga, sabi nga natin, pagka tayo nagre-review in a gentle way. No? Pag nagsalita tayo in a gentle way, para madali tayong lapitan. Ano po? Ang bitterness ay nagsisimula sa maliit na seed ng galit. Maliit lang daw na butil ng galit. Kapag nararamdaman mong hindi mo deserve ang nangyayari, take note of this. I don't know if you believe in this. Kapag ka daw nararamdaman mo na hindi mo deserve itong nangyayari na to sa buhay mo, doon ito nagsisimula. Yung galit. And that's what we call pride. Okay? So dito pumapasok na yung pride, tapos pagka nagtatagal, kinikimkim doon na pumupunta na yung galit, nagiging bitterness. Kaya sabi natin ulit, babalik ulit tayo sa pride, nagsisimula na naman yung bitterness mula sa pride. Kasi tignan niyo po, I don't know with you kapag kami nangyari na, hey, hang on, I don't deserve this. No? Tapos, nag-English ka pa, no? Ano bang? Hindi ko... Ang English ng I don't deserve it? Oo. Hindi nyo rin alam. At least nakakaintindihan tayo. Okay. Para bang inaano mo yung sarili mo na yung pagkakasakit sa'yo ng kapwa mo, parang sinasabi mo ngayon na, teka lang, sino ka ba para saktan mo ko ng ganito? Ha? Kapag ka nagagano na daw, nagsisimula na daw yung pride. Nagsisimula ng bumubuo yung kanyang hinanakit doon sa tao na yon. Halimbawa, sa mga estudyante, ayan. O, mga estudyante, makinig. Sa akin muna. Okay. Mga estudyante. May isang estudyante, pumunta siya sa kanyang profesor. Okay, para mag-gets nyo lang din. Pumunta siya sa kanyang profesor. Talaga naman tong estudyante na to, bulakbol. Hindi nakikinig sa teacher. Hindi nagre-review, hindi nag-aaral. Tapos, nakakuha siya ng 0. 0. Pumunta siya sa teacher niya. Sabi niya, Teacher, 0? I don't deserve this grade. Pumapasok naman ako Sabi ng teacher, oo nga, tama ka. You don't deserve this 0. Pero pasensya ka na Kasi ito na yung pinakamababang grade na pwede kong ibigay sa'yo. Kung may negative 1 lang sana, yun yung deserve mo. Pero pasensya ka na hanggang 0 kasi yung pinakamababa No?
minsan akala natin, yung mga deserving na sinasabi natin, pakinig kayo mga kapatid, when you say, I don't deserve this, you know what, kung ano talagang deserve natin? We don't deserve to go heaven. We deserve to go to hell. Now, if you're starting to say to the Lord, Lord, I don't deserve this thing. Mag-ingat ka kapatid, baka ibigay ang totoong deserving para sa iyo ng Diyos. Because what we deserve is going to hell. It's all by the grace of God, kaya lang tayo nakakapanalangin, kaya lang tayo nakakapagsamba, kaya lang tayo nakakapagpuri, kaya lang tayo may Diyos, merong pag-ibig sa ating puso. It's all because of His grace, because of His mercy lamang. Kaya po, ang lahat ng ito, ang deserving lang talaga ang ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya po, yung I deserve na yan, wag nyo nang gayahin si Piolo Pascual. Come on. Okay? I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason, sabi ni Piolo Pascual kay Tony. Ewan ko kung matuon nyo yun. starting all over again ata yun. Kayo, hindi kayo nanonood ng Comrom? Ha? Comedy romantic. Romantic comedy. Rom-com. Yan. Okay? So, minsan, ito naman po, tignan naman natin yung ating kapwa. Minsan tayong mga nasasaktan, okay? Tignan naman natin yung kabilang side ng coin. Minsan, yung hindi naman sinasadya nung nakapanakit sa atin. Tignan naman natin yung side na yon, no? I mean, hindi siya intensyon na saktan ka niya. Minsan nga, sa atin mismo na nagsasabing nasaktan, minsan baka mamaya, baka guni-guni mo na lang yun, na para sa iyo yun. Pero ang totoo, hindi naman kasi para sa iyo yun, inaangkin mo yung bagay na yun, hindi naman ikaw yung pinatutungkulan. No? Wala namang ibang tao doon, kundi ako lang O bakit? Ikaw lang ba pwede? Pag sinabi bang pangit, ikaw na yon? Ganun ba yon? Di ba? Ay, ko kung ina-accept mo na pangit ka pag pinag-usapan na yung, alam mo tong pangit na to? Oh, bakit? May problema ka sa akin? Teka lang. Parang sinabi, ikaw lang bang pangit dito? Parang ganun, ano? So, minsan baka ganun tayo. Baka iniisip na natin agad, tayo na yung pinatutungkulan. Hindi naman intensyon ng ating kausap o ng ibang tao sa atin. O, kaya, minsan kahit hindi nila sinasadya, nasasaktan pa rin tayo. At kapag galit na at pinatagal na natin yon, nagiging sama na ng loob. Nagkakaroon na tayo ng matinding tampo doon sa tao na iyon. Hanggang tuluyan ng magiging bitterness. Ayon daw po sa Psychology Today, ang Psychology Today ay isang international magazine na sumusulat ng mga articles tungkol sa depression, sa anxiety, sa trauma, sa love, sa motivation, sa parenting, sa forgiveness, at lalo na sa bitterness. No? Ang sabi po ng isang web na ito, na ang bitterness daw ay nagsisimula sa hurt. Nagiging galit siya, at kapag hindi naagapan, ito ay nagiging parang ulcer na sa kaluluwa. No? Kaya sa Hebrew 12, makikita natin yung binasa natin from Hebrew 12, na ang sabi niya, yung tignan niya yung proseso sa Hebrew 12, nagkakaroon ng discouragement. Okay? Pag nagkaroon ka ng discouragement, susunod niyan, nagkaroon ka na ng hurt because of that discouragement. Dahil doon sa pagkasakit mo na yon, nagkakaroon ka na ng anger doon sa tao na yon. Okay? Pumunta sa'yo, nag-hurt, tapos papupunta na yung anger mo doon sa tao na yon. Pagka nagdire-diretso yon, dahil doon sa anger na yon, resentment na kinimkim mo, pinatagal mo, kinimkim mo na, hinayaan mo na. Kaya minsan sabi ko sa mother ko nung isang araw, alam mo minsan yung sama o yung tampo ng loob ng sama ng loob, hindi laging kailangan tahimik ka lang. You have to release that. So pagka ang galit ay nagkaroon ng pagkimkim, nagiging ito ng bitterness. Okay?
So tandaan niyo po yan, maging aware tayo. The Lord is telling this to us para magkaroon tayo ng discernment lagi. Oops, teka lang, na-discourage na ako, alam ko susunod dito, masasaktan na ako. Pag masasaktan na ako, magkakaroon na ako ng anger dito sa kapatid ko na to. Doon pa lang, ay teka lang, papunta to ng bitterness, hang on, dito pa lang ikat mo na. Lord, help me. Help me. Ganun po. At least nabibigyan na tayo ng hint ng Panginoon bago pa tayo makarating dito sa bitterness. Kapag discourage ang isang tao, pansinin niyo po kapag ka-discourage ang isang tao, doon siya nagiging vulnerable. Yun yung pinaka-peak ng pagiging vulnerable ng isang damdamin, ng isang tao kapag ka siya ay discouraged. Nagkakaroon na siya ng pag-iisip ng masasamang bagay. Vulnerable na siya eh. Very sensitive na siya, yung kanyang puso. Dito, unti-unting pinipitas na ng bitterness yung kanyang puso. Okay? Doon nagsisimula. Yung mga bagay na sinabi o ginawa ng ibang tao, nagiging binhi na naitanim sa ating puso. Kaya, at kapag hinayaan natin itong tumubo, dito nagkakaroon na ng bitterness. Maalala ko yung isang uling, siguro naman, gumamit na kayo ng uling before. Di ba ang uling, mapapansin niyo po yan, ang pinakabaga ng uling, usually, nasa ilalim niya. Napansin niyo? At kapag ang isang uling, ang apoy niya ay nasa ilalim, yung nagbaga niya, madali itong maupos. Kaysa doon sa pag binaliktad mo, tapos ang baga niya nasa ibaba, nasa top, mas matagal siyang maubos. No? Kaya, katulad ng isang uling, wag po natin kimkimin, wag nating itago yung baga, yung apoy na yon. Wag tayo maging ganitong uling. Isa ito sa pinaka-destructive na emotion, mga kapatid. Kaya wag nating isipin na sobrang hirap na ba yung pinagdadaanan mo, yung pinaglalabanan mo sa kasalanan, pinagdadaanan mong bitterness, galit, sobra na ba yung feeling mo, bakit ganito na lang? No? Para bang nasa iyo na lahat ng problema? But you know what? Ang totoo, hindi pa nga tayo umaabot sa puntong ibinuwis natin ng ating dugo. Hindi pa nga natin binibigay yung sinasabing sacrifice. Nandun pa lang tayo sa bagay ng bitterness. Na feeling na natin ang buhay natin para bang pinagsakluban na tayo ng mundo. Alalahanin natin, mga kapatid. Sabi nga sa Hebrew 12:14, you have not yet resisted to the point of shedding your blood in your struggle against sin. Katulad ni Kristo, teka lang, ang reklamo mo naman, hindi ka pa nga umaabot sa tipong nagsasacrifice ka na ng dugo. Tapos, pag mag-react ka sa buhay mo, para bang, Lord, ano nang nangyari sa buhay ko? Overreacting ka naman, kapatid. Hanggang ngayon, hindi nyo pa nararanasan ang lalim ng totoong pagsasacrifice. Yung pagbubuwis ng dugo ng ginawa ni Kristo, wala pa tayo sa kalingkingan. And yet, we act like para bang tinalikuran na tayo. No, it's not. He's always there for us, waiting for us. Tandaan po natin, ang anak ng Panginoon, hindi niya kayang talikuran. He will always love you. And all we need to do is to bring Him whatever yung ating nararamdaman. Kasi siya rin naman ang mag-heal nito. Hindi pa tayo umaabot sa level na pinagdaanan ni Jesus. Ito po yung isa pang makikita natin dito. Na baka, kapatid, kaya mo pinagdadaanan itong bagay na ito,
baka naman dinidisiplina ka ng Panginoon. Huwag ka munang tumingin sa iba. Tignan mo yung sarili mo. Baka dinidisiplina ka na ng Panginoon. Sabi na Hebrew 12:5-6, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. Anak, huwag mong hamakin ang disiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay itinutuwid niya sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya gaya ng isang ama sa anak ng kanyang kinagigiliwan. Ayan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang disiplina ng Diyos ay hindi dapat katakutan, kundi dapat natin itong ipagpasalamat, yung pagdidisiplina niya. Kapag nakakalimutan na natin yung maaaring ginagamit ni Lord ang isang tao para sa atin, para tayo ay ituwid, ang tingin natin sa kanila ay panggulo na ng kaaway. Pero ginagamit pala sila ng Diyos para tayo ay ituwid, para tayo ay hubugin. Nakikita natin, naku, ito na naman ang pinadala ni Satanas. Diba? Pero, I pray, magkaroon tayo talaga ng discernment. Baka kasi mamaya, ginagamit na pala ng Diyos ang tao na ito para tayo ay hubugin. Baka mamaya, meron kang naging experience na ito, ay, teka lang. Baka tignan ko, baka may pride ako. Inaayos pala ako ng Lord doon sa pride ko na ito, dito sa tao na ito. And then, pag maayos ako, I will pray for itong tao na ito. No? At siya din ay disiplinahin din ng Panginoon. So, wag po natin isipin ang ating mga kapatid na kaaway o kalaban. Magkakasama po tayo dito. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Let's serve the Lord na nagkakaisa. Kaya po, ang ating bawat isa sa atin, ituring po natin na makakampi. Kung nagkakasakitan man tayo, Lord, I know you're using this person para i-mold ako. And I'm going to pray for that person as well, kung nasaktan ko man siya. Kadalasan, ginagamit ang ating kapatid para tayo ay hubugin ng Panginoon. Amen? Sabi ng 1 John 4:20, if someone says, I love God, but hates his brother, he is a liar. I love God, sabi niya, but hates his brother, he is a liar. 1 John 4:20. Mga kapatid, paano daw niya mamahalin ang Diyos na di na pa nakikita Hindi niya pa nakikita yung Diyos, sinasabi niyang mahal na niya, pero yung kapatid niyang nakikita niya, hindi niya kayang mahalin. Then sorry, the word of the Lord is true. You are a liar. How are you going to win them? Paano mo mag-win ang kapatid mo na ito if you do not open your hearts for them? How are you going to, alam mo yon, paano mo siya mapapalakas tong kapatid mo na ito kung wala kang concern, wala kang pag-ibig sa kanya? Tandaan po natin, 1 John 4:20. Do not say, I love you, Lord, kung meron ka pang hinanakit sa kapatid mo. Kung hindi mo kayang mahalin ang isang tao, don't say you love the Lord. Because sasabihin lang sa'yo ng Panginoon, you are a liar. At masakit yun para sa atin. Sabi natin ulit, look carefully, lest anyone fall short
of the grace of God. Tandaan po natin mga kapatid, kapag nakalimutan mong maging gracious sa Lord sa'yo, pag nakalimutan na yung grace ng Lord sa'yo, pag nakakalimutan mo na yon, for sure, hindi ka rin magiging gracious sa iba. Ulitin ko ha. Look carefully lest anyone fall short of the grace of the Lord. Kapag nakalimutan mo na yung pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, meaning, hindi mo rin kayang bigyan ng biyaya o grace ng awa ang kapwa mo. Question, bakit tayo nagiging bitter? Sabi natin ulit kanina, paulit-ulit natin, because of the discouragement, tapos na-hurt tayo, naging bumuo ng anger towards our brethren, tapos kinimkim mo, nagkaroon na ng bitterness. Pero, mga kapatid, bakit nakakalimutan na natin tayo mismo tinanggap ni Lord sa kabila ng ating kasalanan? No? Kaya kung hindi tayo lumalago sa kanyang grasya, then ibang bagay ang tumutubo sa puso natin. At isa doon ang bitterness. Ang puso ng tao ay parang lupa. May mga pusong madaling magpagtamnan ng bitterness, gaya ng mga taong hindi makalimot sa mga nakaraan. Paulit-ulit nilang ningunguya yung mga sakit ng mga nakaraan. Hanggang magiging identity na nila yung pagiging victim. Yan. Kaya kung ikaw ay may bitterness pa, sasabihin mo sa sarili mo, hindi, okay na, napatawad ko na yan. Pero tuwing pag-uusapan yung bagay na yan, na ano ka pa rin, nasasaktan ka pa rin. At feeling mo, isa kang biktima. Kaya po, pag-ingatan natin ang emosyon na ito. Ang bitterness po ay ginagawang perpetual victim ng isang tao. Pag sinabi nating perpetual victim, ito po yung isang tao na laging nakikita ang sarili niya bilang biktima. Okay? Para bang paulit-ulit niyang binabalikan ang trauma, binabalikan niya yung galit na yon, yung naranasan niya na yon, yung sama ng loob na yon, at doon umiikot ang kanyang pagkatao. At siya ay isang biktima. At walang nakakaunawa sa kanya. Parang ganon. Don't be a perpetual victim, mga kapatid. Nakakatukso kasi ito eh. Nakakatukso ito. Kasi kapag ikaw ay biktima, pakiramdam mo, may karapatan ka ng magalit. Nakuha niyo po, pagka naka-feel ka na, feeling mo ikaw yung biktima, parang feeling mo, may karapatan kang magalit doon sa tao na yon. Because you are a victim. Because you don't deserve that, na gawin yun sa'yo. Pero kung titignan mo ng malalim, ng mas malalim, yung bitterness ay isang anyo ng pride again. Kapag sinabi mo, I don't deserve this, di ba? Parang sinabi mong, Lord, mas maganda yung plano ko kaysa sa inalaw mong mangyari. Nakuha niyo po? Minsan may nangyayari sa buhay natin, tapos hindi maganda, hindi mo gusto, hindi yun yung ipinapanalangin mo, hindi yun yung plano po, pero ito yung nangyari. Lord, I don't deserve this. I-rephrase ko lang, Lord, hindi ito yung hinihingi ko. Mas okay yung plano ko kaysa sa ginagawa mo sa buhay ko. Anong nakikita mo sa puso mo? It's pride. Kaya kapag ka may nananakit sa'yo, huwag mo hayaang tumubo sa puso mo yung sakit na yon. Huwag mo itong diligan ng self-pity. Ito, karamihan ng mga victim, nagsi-self-pity. Huwag mo rin itong patabain gamit ang simpatya ng iba. Yung iba, pag feeling victim, humahanap yan ng simpatya. Pag humanap ng simpatya, isinasama niya na, kaya nga sinabi ng ating verse today, huwag mo idama yung iba. Kaya pagka may bitterness ka, nadadama yung iba kasi humahanap ka ng simpatya. Tapos, lahat kayo, galit natin siya ha.
Hindi natin siya bati, ha? Hindi niya ako binigyan ng lollipop, eh. Mag-ingat po tayo. Self-pa-victim, self-pity. At wag mo nang gamitin yung salitang simpatya. Anong dapat mong gawin? Bunutin mo agad ito. Bunutin mo agad sa puso mo. Dahil pag hindi mo ito binitawan, ikaw ang kakainin nito, mga kapatid. That's for sure. Maraming tao ngayon ang hindi pa rin nakaka-move on. Naka-move on ka na, mga kapatid, sa nakaraan. Okay. Baka mamaya may mga punan na naman dyan, laging nakatingin sa mali. No? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, kapatid, mag-move on ka na. Palit kayo ng upuan. De, joke lang. Move on din. Again, sabi ko po kanina, Hebrew 12:15, yung ating binasa. Sabi po doon sa bandang baba, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Oh, hingi ka pa ng simpatya, hingi ka pa ng ano, no? Alam niyo po, yung root of bitterness na yan, parang ganito po. Naalala ko, kailan ba tayo pumunta, Brother Jam, sa bahay? Last month lang, no? Pumunta kami sa bahay namin sa Cavite, nag-ano kami, may inayos kami. Tapos nakita ko doon sa bakuran namin, ang dami ng mga damo, puno, no? Meron kasi kaming plant box. So, doon sabi ko, kailangan na itong ipalinis. Tapos pinalinis ko po. Nung pinalinis po yun, kitang-kita yung plant box ko, nasira na. Hindi na siya naging tuwid. Bumigay na siya yung plant box. Medyo ganyan pa naman kataas yun, bumigay na siya. Alam niyo bakit? Because of yung mga natanim doon, yung malunggay lang yun, ha? Malunggay lang. Ang root ng malunggay, hindi naman ganun kalakas ng root ng mangga o ng kung ano man. Pero, nabuwag na yung lupa, yung semento. And that is because of the root ng malunggay. Hindi ko ma-imagine na kayang-kaya ng ugat ng malunggay na sirain yung plant box ko ng ganun. Yung semento po, kasing laki po kasing kapal ng hollow blocks. So, kayang-kaya. Root pa lang yun, ha? Kaya po, ito po, pagka nagkaroon tayo ng yung root na sinasabi dito, any root of bitterness, it will really cause trouble. Ganyan ang bitterness. Unti-unti kang winawasak. Napansin ko na lang, sira na yung plant box namin sa bahay. No? Because of the root. Root of bitterness ay ang matagal na sama ng loob, mga kapatid. Yung root of bitterness, mga kapatid, yung galit na hindi napatawad. Move on na. Yung root of bitterness, yan yung emotional wounds na hindi naresolbahan. Yan po yung nagtanim ka ng hinanakit. Kaya po, alam niyo po, katulad ng ating sinasabi, bitterness is the poison in the soil. Tayo mismo ang nilalason ng bitterness na ito. Pag sinabi natin yung ugat na yan, yan po yung nakatago, hindi mo makita dahil nasa loob. Pero habang lumalalim, lumalakas ito at nakaka-apekto na sa buong buhay mo. Nasisira na at hindi mo namamalayan. Sabi po, it springs up and trouble you. Kapag hinayaan mong lumago ito sa puso mo, guguluhin ka nito sa emotion, spiritual, and relation mo sa aspeto ng buhay mo. Sa bawat area ng buhay mo. No? Kaya, pinapakita lang ng ating Panginoon ngayon kung gaano ka-dangerous ang bitterness na kailangan nating iwasan, mga kapatid. And again, by this, many become defiled. Many be defiled.
Hindi lang ikaw ang naaapektuhan, kapatid. Hindi lang ikaw, pati mga taong nasa paligid mo, nauuna na yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, dito sa church. No? Ang galit mo ay nakakahawa sa iba. At huwag mong hayaan na gamitin ka ng kaaway, ikaw ang gagamitin ng kaaway para magkaroon ng dibisyon, pagkakaroon ng pagkakagulo sa pamilya mo. Kapag ka ang sa miyembro sa church ay may matinding hinanakit sa kapwa at hindi ito inayos, maaring magsisimula ito ng gossip. Ay talaga? Ay, grabe naman pala siya. Ano daw yun? Ano daw yun? Alam mo bang, grabe yung kapatid natin na ito. Hindi ko na-expect. No? Doon na nagsisimula yung gossip. Tapos, kapag pinagkwentuhan na, ito na, makakasira na ng reputasyon. At magdudulot na ito ng division. Kaya po, mag-ingat po tayo. Pagka nandun yung discouragement, sa discouragement pa lang, huwag mo nang paabutin ng hurt, kung po pwede lang. I-open na natin. I-open natin sa Panginoon. Lord, sino pa pwede kong kausapin? Pag sinabi ng Lord, kausapin mo yung taong nakasakit sa'yo. Mahirap po. Pwede bang kausapin ko muna si Pastor? O sige. Kawawa naman si Pastor, naging shield. No? Pero walang problema doon. If that's the conviction of the Holy Spirit, then be it. Ang goal kasi natin dito ay maiayos. Huwag natin palalain. Ang ugat ng kapaitan ay kailangang bunutin agad, mga kapatid, bago pa ito maging sanhi ng malalim na pinsala sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, solution, humingi tayo ng tulong sa Diyos because hindi natin ito kakayanin mag-isa. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Matuto tayong magpatawad, sumunod. Magpatawad ng may maturity, ng may wisdom. Kasi ang pagpapatawad po, mga kapatid, pag nagpatawad ka, mga kapatid, pag pinatawad ka naman, no, maging gracious naman tayo. Kasi pag nagpatawad ka, it doesn't mean giving you permission to that person para saktan ka ulit. No, it's not. Nagpapatawad ka because yun yung tama, yun yung sinasabi ni Lord. Pero, tandaan nyo ito mga kapatid, nagpatawad ka, pero hindi yan maging ticket o maging permission para gawin muli yun sa'yo, para saktan ka muli. Hindi po yung ganon. Ang ugat ng bitterness, unti-unting binabalot ang puso mo. Pinapatay ito ang buhay, spiritual, emotion mo. At kalaunan, pag tumagal na, ito na ang kukontrol sa buong pagkatao mo. Sa bawat area mo. May konting hinawakan lang yung tubig. Hoy, akin yan. At bakit? Hindi. May langaw kasing dumaboy. Siyempre, concern ko lang naman sa'yo. May langaw eh. Bubugawin ko lang. Gaganunin bubugawin ko pa lang. Ikaw naman, sobrang nakokontrol ka na ng bitterness. Whoop! Ba't mo kukunin to? Hindi ko kukunin yan. Binubuga ko lang yung langaw na dumapo. Nakita niyo po yung dalawang picture na yon. Nag-jump ka agad doon na kukunin yon sa'yo. Pero hindi naman eh. Kung ako nga, ay, gusto mo ba? Nauuhaw ka ba? Dapat ganun eh. Ay, oo eh, nauuhaw talaga. Sige, inumin mo na, kainin mo na. Expire naman na yung kahapon eh. Bitter talaga. Kaya po mga kapatid, sabi ni Paul sa Ephesians 4, tandaan natin yung binasa natin kanina, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Kaya sinabi niya din sa Colossians, sabi niya sa Colossians, mga mag-asawa o husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Wag na mag-ipon ng sama ng loob. Kung hindi ka sanay kausapin ng asawa mo,
Well, unti-untiin mo. Simulan mo sa isang tsokolate, no? Isang cupcake. Oo. Tapos saka mo na lang banggitin. Sorry na kasi hindi ko naman O, no? Kaya konting suyo lang naman kasi kay Mrs. Alam mo naman si Mrs. Marupok naman yan. Oh. Kaya pagka nagalit yan sa'yo, pagka umuwi ka, pagdala mo na lang ng something na kakainin. Di ba, Brother Francis? Tama ba? Nag-name drop, no? Hindi, pero totoo, ganun din naman ginagawa ko sa misis ko. Minsan, pero you know what? Na-appreciate ng mga misis yan kasi nga nag-e-effort tayo na ibig lang sabihin naman nun is he is doing something para magkaroon ng, reconciliation. Huwag na nating paabutin na ma-outside di kulambu ka pa. Para, ang lakas ng ibig nila na ibig. Para nararanasan mo ba ma-outside di kulambu? Nagtataka tuloy ako eh. Kung may kulambu ka pa na naibing, itapon mo na yan. Mga kabatid, lalo na sa mga mag-aasawa, again, imbis na better half, nagiging bitter half. Mag-ingat po kayo. Nagsisimula po yan sa puso, yung bitterness na yan. Bitterness destroys family. Inuuna niya ang pamilya. Hinaharangan nito ang daloy ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong relasyon. Parang baradong lababo. Kailangan ng liquid sosa ng banal na espiritu. Kapag puno ng puot ang puso mo, hindi mo mararanasan ang tunay na presensya ng Diyos. Tandaan natin na ang kasamaan, tandaan po natin ito ha, take note of this, every one of you, na ang kasamaan at kabanalan hindi pwedeng magsama sa isang puso. It's either kasamaan o kabanalan. It's either puot, galit, or kapayapaan o pag-iibigan. Mamili ka. Tell me. Tell me. Kaya imbis na hayaang lumalim ang ugat ng bitterness, itanim mo sa buhay mo, sa puso mo, doon sa yung salita ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos. And this is our prayer for you. Ephesians 3:17-18, I pray that Christ will be more and more at home in your hearts as you trust in Him. May your roots go down deep into the soil of God's marvelous love. It's all about the love of the Lord. Ito po yung kailangan natin sa buhay natin. Yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng 1 Corinthians, ang pag-ibig ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ito pala yung antidote. Ito pala yung dapat na meron tayo para hindi tayo magkaroon ng sama ng loob. Para hindi magsimula yung bitterness sa atin. Tandaan po natin, hindi kayang tumubo ang bitterness sa puso ng puno ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi po magtutubo ang ugat na yan, ang bitterness na yan sa isang puso na punong-puno ng pag-ibig na mula sa Diyos. Kaya kung ang puso mo ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos, magbubunga ito ng kabutihan, ng pagpapatawad, at hindi bitterness. Kaya sabi natin, pagpapatawad, forgiveness. In Ephesians, sabi niya po sa Ephesians, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, sa halip kayo'y maging mabait at maunawain. Sa isa't isa, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
Ang bitterness ay hindi na mawawala hanggat may galit o hinanakit. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, mga kapatid. Hindi po yan yung, hayaan mo na, nakalimutan ko na yun. Ang forgiveness ay pagpigil sa paghihiganti, pagbitaw sa sakit, at pagpapalaya sa sarili. It's all about yourself. Ang pagpapatawad ay hindi talaga para doon sa tao na yun, kundi para sa sarili mo, para lumaya ka. Lumaya ka sa sakit. Lumaya ka sa masakit na karanasan. Pagpapatawad and the grace of the Lord, yung biyaya ng Diyos. Hebrew 12, sabi niya po, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. You see? Napakahalaga nito para sa atin. Kung lagi mong inaalala ang kabutihan o inaalala mo, o you always remember yung goodness ng ating Panginoon, magiging madali rin ang pagbibigay ng kabutihan sa iba. Kung ano yung natatanggap mo sa Panginoon, yun yung maibibigay mo sa iba. Anong maibibigay mo sa iba kung wala kang natatanggap sa Panginoon? Ang biyayang natatanggap ay dapat ibahagi at ito ang pumapatay sa ugat ng puot. Bitterness. So again, ang antidote ng bitterness, pag sinabi natin antidote, yung kahinaan, pumatay sa bitterness na yan, when you surrender to God because of His love, by grace through forgiveness, that results freedom in pain and reconciliation. No? So, nagre-resulta ng freedom mula doon sa sakit na yon and leads to reconciliation. Okay? Again, ang antidote ng bitterness, ulitin ko po, when you surrender that to the Lord, by the grace of the Lord, through your forgiveness, and that results to freedom from that pain and lead to reconciliation. Ang tanong, paano kung nagpatawad ka na at nag-heal ang bitterness sa puso mo? That's good. That's great. Nagpatawad ka na, nag-heal na yung puso mo, okay ka na. Oh, ito yung question. Pero, yung taong nakasakit sa'yo ay patuloy na nagsasabing, deserve mo ang nangyari sa'yo. Nandun pa rin yung condemnation. Paano po kung ganun? Kasi di ba, minsan nag-heal na tayo, okay na tayo, pero yung the other party, dahil nakikita niyang okay ka, nasasaktan siya. Hindi, ano ka, ganito ka talaga. No? Nagko-condemn pa rin. Paano gagawin natin doon? Okay. Sandali lang po ito. Ang pagpapatawad ay hindi laging kasunod ay reconciliation. Okay? Pwede kang magpatawad kahit na hindi nagsorry ang taong nakasakit sa'yo. Pwede ba yun? Okay lang? Pwede kang magpatawad na kahit hindi humingi ng sorry ng yung tao na yun sa'yo. Kaya mo by the grace of the Lord. Amen. Pinapalaya mo ang sarili mo sa galit, sa pait. Pero hindi ibig sabihin, kailangan mong ibalik ang dating relasyon kung siya'y patuloy na mapanakit. Katulad ng sabi ko kanina, yung pagbabatawad mo, it's not a ticket para saktan ka ulit. There's a merong justice dito. Ngayon, kung mapanakit ka pa rin at patuloy mo pa rin akong kinokondemn, hang on, sandali lang. It's okay kung wala tayong reconciliation. I give it to the Lord. Ako, okay na. Binigay ko na sa Panginoon. If you're still not okay, then I will pray for you. Pero it doesn't mean close na close pa rin na ulit tayo. No. Hang on. Sandali lang. It is the Lord ang gagawa ng paraan para bumalik ulit doon sa relasyon ninyo before. Kaya sabi po natin kanina, hindi laging kasunod ng pagbabatawad ay reconciliation.
Sabi kasi ng Romans 12:18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. May mga pagkakataon na hindi talaga posible ang pagkakasundo, lalo na kung ang isa ay hindi pa handang magbago, hindi pa siya handang magpatawad. It's okay, give time for him, for her. And the Lord is the one who's going to deal with him. Hindi po ikaw. Kasi karamihan, yung, alam mo yun, hindi, tutulungan ko siya, babaguhin ko siya. No? Parang ganon. Hindi po. Kaya sa mga kabataan, no? Kung magbo-boyfriend ka, magga-girlfriend ka, okay? Piliin mo na yung mayroong Diyos. Ang daming magaganda sa church. Ang daming mababait sa church. Ba't ka ba naghahanap sa iba? Pero hindi ba ako nanunukso, ha? Ang sinasabi ko lang, kung pipili ka lang din naman na mapapangasawa mo, eh yung kapareho ng pananampalataya mo. Okay? O, kaya mo ba maghintay? Kaya mo maghintay? Praise God sa mga kabataan natin. Nakita natin sumasayaw sila, no? Nagsisimula sila sa kanilang ministry sa kung saan sila ay nag-enjoy in serving the Lord. Kasi hindi naman sila nagsasayaw dito para sa inyo eh. Nagsasayaw sila para sa Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kabataan. Okay. So, ang pagbabatawad, hindi lagi na reconciliation. Ang pag-heal ay hindi nakadepende sa pagsang-ayon ng ibang tao. Ang pag-heal daw, ang paghihilom ay hindi yan nakadepende kung anong sasabihin ng iba. Okay? Hindi mo kailangan ng approval o validation para sabihin na pinatawad ka na. Ang Diyos ang nakakaalam ng totoo mong puso. Kahit sabihin nila na deserve mo yan, panlalait, no? Hindi yun ang final word, mga kapatid. Ang Panginoon pa rin ang may huling hatol. Siya pa rin. Wag mong pakinggan yung mga binibigay sa binabato sa iyo. Kundi sa Diyos ka makinig. In Psalms 147:3 says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Dahil ang Diyos lang din naman ang makakapag-heal ng iyong broken heart. Hindi po ng ibang tao. Huwag mong hanapin sa ibang tao para maging maayos ang broken-hearted mo. Yung iba ang tawag nila doon, I don't know if you still, kasi sa amin nung, ang tanda ko na ata, sa amin kasi noon, ang tawag namin is rebound. Alam pa rin pala nila. Rebound, no? Nasaktan siya, tapos may na-rebound, nakala nila, siya ay mag-heal ng broken-hearted nila. Hindi po. Ang Diyos po ang mag-aayos niyan sa buhay mo because He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Sa Diyos mo ilapit kung nasaktan ka, yung puso mo. Kaya ang validation manggagaling pa rin at ang approval sa ating Panginoon, hindi po sa iba. Pag sinabi mo, mukhang hindi ka pa nakaka-move on, kapatid, basta alam ko, with the Lord, I'm okay. And I'm continuing serving the Lord. Ang Diyos ang bahala sa hustisya, mga kapatid. Ang Diyos ang bahala na mag-revenge doon. Huwag ikaw ang mag-revenge. Pagka ginawan ka ng hindi maganda, tahimik ka lang, manalangin ka lang. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo palagi, kapatid. Kapag sinabi nila, deserve mo yan, pabayaan mo sila. Mananagot sila sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay ng katarungan sa mga panahon na yan. Romans 12 says, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Huwag po natin ilagay sa ating mga kamay ang paghihiganti. All we need to do is to give it to the Lord and pray for that. Ang isipin mo, ayusin mo yung sarili mo sa Panginoon. And ang Panginoon ang siyang mag-a-avenge para sa iyo. Kaya, mag-ingat ka, kapatid. Kay Pastor. Mag-ingat sila sa ating mga Kristiyano. Kasi, ang magre-revenge para sa atin ay ang Panginoon.
Kaya again, kapag ka may ginawa sa iyo na hindi maganda, kalma ka lang. Kalma. O baby, kalma. Okay? Kalma lang tayo. Dahil ang Diyos ang magre-revenge sa iyo. May ginawa sa iyong hindi maganda, siniraan ka, sabi ni ganito ka raw, it's okay. Nasa Panginoon tong puso ko na ito. It is protected. It is protected. Dahil ang tunay na tagumpay at kalayaan mula sa galit at puot ay ang kapayapaang dala ng pagpapatawad na galing sa ating Panginoon. Again, to tell you frankly, real talk mga kapatid, bitterness doesn't hurt the one who hurt you. It hurts you. Kapag inalagaan mo daw ang bitterness na yan, akala mo makakaganti ka. Pero ang totoo, sarili mo ang unti-unting pinapatay ng bitterness na yan sa puso mo. It poisons yourself, bitterness. Akala mo, sa paghihiganti mo, sa galit mo doon sa kapwa mo, kung ano-anong ginagawa mo doon sa kapwa mo, akala mo nakakaganti ka, pero ang totoo, inaanay na yung puso mo ng bitterness. And then, darating yung time, hindi ka na makatulog, iniisip mo na anong susunod mong gagawin doon sa kaibigan mo. Kaya po, real talk mga kapatid, hindi ka nakakaganti sa ginagawa mo, kundi ang sarili mo ang sinasaktan mo mismo. Kaya nga sinasabi natin, bitterness, poison in the soul. It is like drinking poison and hoping your enemy will die. Pero ang totoo, ikaw ang unti-unting nauupos. It is an emotional suicide po ito. Nawawala ang kapayapaan, nawawala na yung relationship mo, baski yung kalusugan mo, napapabayaan mo na. May ipapakita sana akong video, hindi ko na nahanap. Alam niyo yung nakikita niyo sa Facebook? Nung nakita niyo yung katabi niya, dahil magkausap sila, may kausap yung katabi niya, yung inumin niya, nilagyan niya ng lason. Aywan ko napanood niyo yung video na yun, ha? Nilalagyan niya ng lason yung baso ng katabi niya, yung kaaway niya. Tapos, nung sa kakamadali niya, inihalo pa niya. Tapos, nung inalo niya, tinikman niya. Tinikman niya, nakalimutan niya. Lahat pa, nilik niya pa eh. Tapos, ano niya, naku, yung pala yung lason na kain niya. Tapos, yung concern ng kaaway niya, dahil concern siya, nabibilaw ka siya, ipinainom ba yung nilagyan niya ng lason? Nakakatawa, pero kadalasan ganun po tayo when we have bitterness. It bounces back to you. And it hurts you so much. Lalo na kapatid, ito, tindaan nyo to. Kapag ka nakikita na natin yung kaaway natin na umaangat, kapag ka nakikita na natin yung kaaway natin na masaya siya sa buhay niya, tapos ikaw ang lungkot-lungkot mo, malalim na yung bitterness sa puso mo, kapatid. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Akala mo nakakaganti ka, pero ang totoo, ikaw ang unti-unting nasisira. At nadadamay mo pa yung nasa paligid mo. Kaya po, huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapapasama ang iba. Mapapasama ang iba. Again, ang salitang bitter at better, pareho ang simula ng dulo. Parehong may B at may TER. Pero ang malaking pagkakaiba, yung bitter, meron siyang letrang I. Di ba? Yung bitter, B-I-T-T-E-R, sa better. Ang pinagkaiba niya, yung bitter, merong letter na I. Di ba? Pero hindi po coincident yun. Dahil yung bitter, may I siya, laging I, may I, ako. No, puro pa ganito, puro ako, para sa akin. I. Pagiging self-centered na. Kaya huwag ka maging bitter, kundi maging better ka dahil
sa salitang better, pero makikita natin sa salitang better, palitan mo lang yung I, magiging better niya, palitan mo yun ng I ng, ano babalit mo doon sa I? Yung E. Ang ibig sabihin ng E doon is, thy will be done. Okay? Yung thy will be done na nagiging better sa buhay mo. Ibigay mo sa Panginoon. Hindi sa sarili mo, but thy will be done. Hindi na ito tungkol sa sarili mo. Tungkol na ito sa ating Panginoong Jesus. For His glory. About bitterness, okay, i-share ko sa inyo, I think na-share ko na ito sa inyo before. Tungkol sa me and my papa. No? Sa akin at sa aking tatay, lumaki po ako nang may takot sa aking ama. Because maybe he is like, alam mo yun, masyado siyang stricto. So, mula sa aking pagkabata, sa aking paglaki, nagkaroon ako ng bitterness sa aking ama. Kasi minsan nararanasan ko pa yung parang may favoritism, yung pagiging hindi niya gracious sa akin. No? Naalala ko minsan yung bang, kung nanonood ka, Arian, alam ko na tatanda mo to eh. Nag-church kami, tapos ang ginawa niya, pinauwi kaming dalawa ng kapatid ko sa bahay. Tapos sila ng kapatid ko, pumunta silang, aywan ko kung alam niyo yung Smokies dati nung araw. O, punta sila ng Smokies. Dalawa yung araw ng araw, Smokies at saka Burger Machine. O, punta silang Smokies. Tapos bakit ganun? Bakit sila lang? Bakit kami? Ba't ako hindi ako kasama? No, parang doon pa lang sa murang edad parang meron ka ng ano. Tapos pagpaluin tayo ng araw, mga magulang natin, no? Ewan ko sinong nakaranas dito, isasako ka pa. Sobra yung mga magulang natin noon. Kung magpalo, tapos ngayon, titingin mo lang, tatawag daw ng pulis. Ba? Kaya po yung sa akin po, sa amin ng aking ama, do nagkaroon ka ako ng experience na yon, may purpose din pala. At naranasan ko doon yung pagpapatawad, naranasan ko yung reconciliation, naranasan ko yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay ko. Kasi po, actually, ang tatay ko, marami siyang na masasabi ko na pwede kong ikagalit kasi naging siya sa sugal. Alam mo yun, yung sasabihin sa akin ng nanay ko, tawagin mo nga yung tatay mo, tawagin mo yung baba mo. Eh alam ko, pag tatawagin ko yung tatay ko doon sa Madyungan, pagka tinawag ko kasi yun, magagalit yun pag tinatawag ko. Kasi daw malas daw yun. Kapag sinusundo sa Madyungan. Kaya pagka nandun ako sa gate ng kapitbahay namin, hindi ko alam kung tatawagin ko o hindi. Kasi pag tinawag ko, pagagalitan ako, papaluin ako. Pero pag hindi ko naman tinawag, nanay ko naman magsasabi, nasaan na yung minutos ko? So, ang hirap. So, mamaya, pag tinawag ko na yung tatay ko, tawag ka po ni mama, ganyan. Takbo na ako noon kasi alam ko susundan na ako eh. No? So, ganun yung paglaki ko. So, para bang, tapos malayo din si Baba dahil nag-abroad din siya noon. So, ang hirap. Kaya lumaki siguro ako ng medyo malayo sa loob ko sa aking tatay. Kinikilala ko lang siya because tatay ko siya. At hindi rason yung mga bagay na nangyari sa akin para sabihin ko at hindi ko siya kilalaning tatay. Dahil pagbaliktarin man ng mundo, tatay ko pa rin siya. Kaya ang nangyari po, noong ako'y lumaki, ay doon pa lang kami nagkaroon ng reconciliation noong nag-abroad na po ako. Tapos that was December, Christmas, tinawagan ko siya. Tapos ang sagot pa niya sa telepono, "Oh, bakit? Anong kailangan mo?" Ganon. So sabi ko, "Pa, kay Christmas na, kalimutan na natin yung nakaraan. Pinapahirapan lang tayo. Magsimula ulit tayo. Talagang you really have to step forward. Mahirap, pero sa grasya ng Panginoon, you can.
You can. Wala pong imposible sa Panginoon. And that time, huminahon yung kanyang boses. Tapos nanahimik siya. Sabi ko, kasi nagkaroon din po siya ng ibang pamilya na. Tapos sabi ko, yung mga kapatid ko kinano, hindi mo man lang pinakilala sa akin. Gusto ko rin silang makilala, ganun. Tapos doon na siya nagkwento. Sabi ko, bukas po, magkikita kami ni Princess, yung isang anak niya. Ganun ba? Nagkakilala na kayo? Opo, pasensya na, gumawa na ako ng paraan para makilala ko sila. Kasi sabi ko, hindi mo man lang pinakilala sa amin. So nananahimik siya. Hanggang doon na kami nagkaroon ng reconciliation. Kinabukasan, nagkita kami ng kapatid ko, no? Tapos nagkakwentuhan na kami, puro kwentuhan. Walang bitterness, walang grudge. At masaya ako na nakilala ko sila. Hanggang sa one time, umuwi yung aking kapatid mula sa States. Kasi 3 lang po kami sa mother ko. Umuwi siya. Tapos, nagkaroon kami ng reunion kaming magkakapatid. And sa purihan po ng Panginoon kasi nagkaroon kami ng chance na magsama-sama at yan po kami noon. 5 po sila sa pangalawang family, 3 po kami sa una. At nakakatawa ang Panginoon kasi hindi po imposible na kahit sa 2 pamilya pwedeng magkaroon ng kapayapaan ng peace. No? At ang tatay ko ngayon, nandoon din siya sa States ngayon, nagpapasalamat din and grateful kasi nga naging maayos yung family. And wala naman siyang ambag dyan at wala rin naman ako ambag. It's all by the grace of the Lord. Purihin po ang Panginoon. At yung hindi pala tumutulog. Yung pinaka-pogi po dyan, yan po, yung yan po ako yan. Okay, so ang 3 po talaga yan, itong dalawang nakasombrero tsaka yung babaeng nakaputi. Yan po yung kasama ko po. At purihin ang Panginoon kasi yung apat na yan nasa States na rin. So purihin ang Panginoon kasi nandun na rin sila at susunod na rin ang yung lingkod. Pero kung papayagan ng Panginoon, yun lang. Okay. So nasa Diyos pa rin kung i-allow niya yan. Pero saan ba ang puso mo, saan ba ang puso mo, Pastor? Kung saan ang puso ng Panginoon, doon ako. Amen? So, lumaki man na puro takot, galit, no? Nagdilim man ng puso, pero alam ko, ang Diyos ang nag-ayos at nagbigay ng restoration and reconciliation. Walang imposible sa Panginoon. Lahat tayo may pinagdadaanan, mga kapatid. May taong nakasakit sa atin, may nakaraang masakit o sakit na nagdulot sa atin. Kung hayaan mong manahan sa puso mo ang galit na ito, lalago ito at lalalim at wawasakin ka. Kaya dalhin mo ito sa krus ni Kristo. Isuko mo sa Diyos. Gamitin mo ang pain na yan bilang course correction ni Lord patungo sa Kanya. Tulad ng ginawa ng Diyos sa krus. Ang pinakamasamang nangyari kay Jesus, ang naging pinakadakilang kabutihan para sa atin. Kung nagawa yun ng Diyos, pwede rin niyang gawin at gamitin ang pait na ito para maging mabuting tao tayo ngayon. Again, pwedeng hayaan ng Diyos na maranasan natin ang pait ng buhay para maging mabuting tao tayo para sa Diyos. Kaya hindi, porket sinabi mong, tumanggap na ako kay Jesus, Christian na ako, hindi ibig sabihin, mamumuhay ka na ng, free storm life. No, it's not. Huhubugin ka ng Panginoon, itadarang ka sa apoy kung kinakailangan para hubugin ang iyong puso para sa Kanya. Kung kinakailangan mong pagdaanan ang isang mapait na buhay, kinakailangan mong daanan yon. Anyway, sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Kaya, salvation starts when a broken person admits, Lord, kailangan kita. Yung totoong tumanggap, merong salvation, it starts when a broken person admits na sinasabi niyang, Lord,
kailangan kita. Can we say all, Lord, kailangan kita. At doon ka sasalubungin ng Diyos. Doon ka sasalubungin ng Diyos. Bitterness, once again mga kapatid, bitterness is one of the deadliest silent killer of soul. It grows silently, destroys relationships, and hardens your heart. Mga kapatid, sa mga oras na ito, nais kong itanong sa inyo, sino ang hindi mo pa napapatawad? Bakit mo pinipiling manatili sa sakit? May ugat pa rin ba ang galit sa puso mo? May pain ba na hanggang ngayon ay hawak-hawak mo pa rin? Maaring ito'y dahil sa nasaktan ka ng malalim o baka ikaw ay mismo ang nakasakit at hindi mo pa kayang patawarin ang sarili mo. Pero ngayong umaga, today, mga kapatid, today, God is calling you. God is calling us home. Hindi para manatiling bitter, kundi para maging better. Hindi para manatiling bilanggo sa nakaraan, kundi para maranasan mo ang tunay na kalayaan sa presensya ni Kristo. The same Jesus who suffered betrayal, the same Jesus who suffered injustice, the same Jesus who suffered pain and death. The same Savior who is saying and who will come to rescue us from that pain life na nararanasan natin. He came to heal your wounded heart. He came to lift you from the pit of bitterness. Hindi lahat ng pumapatay ay kumikilos ng may maingay. Ng may ingay. May mga kasalanang hindi mo agad naramdam, pero unti-unti kang sinisira, unti-unti kang lumulubog, na katulad ng bitterness, the poison to your soul. But the silence of your struggle, there is someone who holds the key. There is someone who holds the key. There is a hope in Christ. And today, kapatid, let God set you free from the bondage of bitterness. Hilingin natin sa Panginoon. Kaya ngayon, habang inaawit natin ang ating response song na ito, itong kanta na ito, gawin mong panalangin ang bawat linya na naririto. Sabihin nga po natin, can we all stand? Can we all stand? Pwede ba natin sabihin, Jesus, I need you. Rescue me from this bitterness. Fill me with your love and grace. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We thank you, Father God. Kapatid, malaya kang lumapit sa Kanya ngayon. Ito ang oras ng pagpapalaya. Ito yung oras ng pagpapatawad. Ito yung oras ng panibagong pagsimula sa buhay mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Here we are, Lord God. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. I
we are calling your name, Father. Lord, hindi po namin ito kaya bitawan, O Lord God. Without your love, without your grace, O Lord God, patuloy kaming sisirain ng buot na ito, ng galit na ito. And Lord, here we are, asking your help, Lord God. Tulungan niyo kami na matutong magpatawad, Panginoon. Palayain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mayroon na nakakulong, Panginoon, sa kanilang mga galit, Panginoon. At palitan niyo po ito ng pag-ibig, palitan niyo po ito ng pagkakaisa, palitan niyo po ito ng kalayaan, O Diyos, ng kapayapaan sa buhay, katahimikan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maglingkod kami ng iisang layunin, united in you, Father God, serving you alone, O Lord God. Hallelujah. Lord, kung sino man, Panginoon, ang mga kapatid ko dito na mayroong daladalahing bitterness sa kanilang puso. Right now, kapatid, this is the time. Palayain mo na ang sarili mo. You give that to the Lord. He is the one who's going to revenge. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-heal sa puso mo, sa broken heart mo. Hayaan mo na siya ang mag-heal sa wounded heart mo. Nasaktan ka man ng kapatid mo, patawarin mo siya. At matutunan mo siyang yakapin. Matutunan mo at magkaroon ka ng discernment na ang Lord ginagamit niya ang mga bagay na ito para hubugin ang puso mo to become a better person para sa Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord God, for your words na patuloy na bumabasag sa aming mga puso. At dalangin namin, Panginoon, Lord, na ayusin niyo po, kayo po ang siyang mag-ayos ng aming puso. Lord, buuin niyo nga po muli ang aming mga puso, Panginoon, upang kami ay patuloy na maglingkod, patuloy na mamuhay sa katuwiran, Panginoon, at patuloy na kami ay magmahalan, magpalakasan, Panginoon, for your glory alone, Lord God. We thank you, Lord God. You all the glory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Thank you for watching, kapatid. Sana na-bless ka with today's message. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated. God bless.